Samantala, maraming bayan at lungsod sa Cavite ang binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa katabing probinsya ng Laguna, nagpatupad na ng forced evacuation sa Cabuyao. Saksi si John Consulta. Di na madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang mga kalsada sa Kawit, Cavite. Lubog sa baha ang halos lahat ng 23 barangay ng Kawit tulad ng barangay Panamitan na umapaw na ang ilog sa sobrang laki raw ng volume ng ulan na bumagsak ngayong araw na sinabayan pa ng high tide. Ang 25 anyos na si Jolina, kabuwanan na ngayong July, pero kinailangan daw lumusong sa baha para pagkakitaan ang kanyang mga pasan na ginawang kakanin. Gaano kahirap yung sitwasyon? Sobra po. Lalo pag walang makain ka na. Kaya kailangan magtinda po. Kahit baha na po. Pinasok na ng baha ang loob ng ilang mga bahay sa Kawit. Kaya ang mga gamit ni Mang Leslie nakaangat na sa mas mataas na lugar kanina pang alas 4 ng madaling araw. Kaming dalawa ng miss ko, ginising ko na rin yung pinsan ko na mag-aangat ng mga paninda. Tapos yung mga rep namin, inangat na rin namin. Sa gitna ng aming pag-iikot, nakakasalubong namin ang isang bandang ito na sinuong ang baha at ulan para ipagdiwang ang kapistahan ng Kawit ngayong araw. Panata namin sa Kapitan, sa Santa, sa Magdalena. Sa kataring bayan ng Noveleta, nagmistulang parking lot na ang mataas sa kalsadang ito sa dami ng mga sasakyang nakaparada sa magkabilang panig na kalsada para lang di malubog sa baha. Bagamat malayo pa sa critical level ang taas ng tubig sa Noveleta, sa tulong ng mga itinayong catch o retarding basin na isang JICA project, iniligas na ang may 600 individual mula sa mga low-lying area. Yung rainfall lang po ang naging problema natin dahil nga po sa nakaraang 2 araw natin ay parang pang 2 linggo ang binagsak na rainfall. Lubog din sa baha ang bayan ng Rosario, kaya ang iba, bangka na ang sinasakyan. Sa Barangay Poblacion 3 sa Cabuyao, Laguna, nagpatupad ng forced evacuation matapos tumaas ang tubig sa ilog. 12 sa 15 barangay naman sa San Mateo, Rizal ang binaha gaya sa Barangay Mali. May mga bahay na pinasok ng tubig at meron ding mga nasirang gamit. Problema rin ng ilan ang tumigil na kabuhayan. Kaya si Leonora umalis muna ng evacuation center at sumuong sa baha para makapagtinda ng tinapa. Hindi aniya sapat na umasa sa relief goods sa evacuation center. Pag hindi po ako nagtinda, wala kaming kakainin. Si Nabuboy naman na piniling manatili sa second floor ng kanilang bahay, hindi pa nakakakain. Umaasa lang kami sa hanap buhay namin araw-araw. Pang hanap buhay namin, pag uwi, kain, yun makakain. Pag wala hanap buhay, ganito, gutom kami. Pakiusap ni Acting Mayor Grace Diaz sa mga apektadong residente magtungo sa mga evacuation center dahil hindi nila kayang makapagbahay-bahay sa dami ng aabutan ng relief goods. Sa katabing bayan ng Rodriguez, 8 sa 11 barangay ang apektado. Wala nang natirang pader sa bahay ni Jerry para may masilungan ang 3 anak. Sa lakas daw ng tubig kahapon, nasira naman ang pader ng bahay ni Aling Marilu na nasira na rin noong bagyong Karina. Sana po may tumulong po sa amin. Malakas ang ragasa ng tubig na umapaw mula sa Wawa Dam at umagos sa bayan. Pero ang mas nagpapalala raw ng problema nila, hindi ang Wawa Dam, kundi ang mga flood control project ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Imagine yung ilog namin dito sa Montalban, it used to be 200 meters wide. No? Ngayon, kung matatapos yung project, kasi pina-hold ko yung isang part ng project dun eh. Ngayon kasi mangyayari sa mga 60 meters wide na lang. So magkakaroon ng embudo effect. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.